Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ni Aries for today. Aries, pauna mensahe ninyo moving forward. Yan. So, napakaganda, no? Kasi meron kayong positibong pagbabago na gagawin para sa sarili ninyo sa ngayon, no? Tapos na kayo doon sa pag-procrastinate. Tapos na kayo doon sa sa self-doubt siguro, hesitation, yung mga ganon. And you are going to decide now na you are definitely going to create that positive change sa buhay ninyo. You are moving forward na from here on, Aries. So, napakagandang decision ninyo, no? What else? We have new beginnings, and dahil nga talaga you are moving forward, kaya magkakaroon na din dito ng mga positive changes sa buhay ninyo. May magsisimula talaga ng bago, no? You are about to start new life, you're about to start new endeavor, you are about to embrace new things and new situations sa buhay ninyo, and that could be in different areas of life. Maaari din naman yan na sa maraming parte ng buhay ninyo, siguro ang i-create ninyong pagbabago, no? Personal transformation din, maaari yun ang uunahin ninyo dito, no? So, what else? We have children. Ayan. Know that your children are protected, no? Maaring ang iba sa inyo dito, Aries, kung meron na kayong mga anak. And also, ang napipick up ko dito, maaring nasa malayong lugar kayo, nagtatrabaho or nakatira. Maaring hindi ninyo kasama yung mga anak ninyo, kaya sobra kayong nag-aalala. But this is a guarantee para sa inyo, no? Na huwag kayong mag-alala dahil yung mga anak ninyo po ay protected, no? They are divinely protected. So, ipagpatuloy nyo lang na ipagdasal sila, no? Nang sa gayon, mapanatag din ang inyong kalooban, ano? Na inaalagaan sila, binabantayan sila ng kanilang mga guardian angels and ganon. So, what else for Aries? We have gratitude. Be grateful for all you have. Napakagandang reminder para sa inyo, Aries, na magpasalamat kayo sa kahit anuman ang meron kayo. Lahat, no? Lahat ng meron kayo. Huwag nating kakalimutan na lagi niyang ipagpapasalamat regardless kung anuman yan, regardless of kung anumang klaseng blessing ang natatanggap ninyo, maliit man o malaki. Huwag nating kakalimutan ipagpasalamat ang mga yan, ano? Aries, kasi alalahanin natin na kapag nagpa-practice tayo lagi ng gratitude attitude, regardless of kung ano man ang blessing na natanggap natin, nagbubukas kayo niyan ng floodgates of more blessings, more abundance, more prosperity into your life. Kaya wag natin kakalimutan na laging magpasalamat. We also have go with the flow, let things happen. Ayan, so most likely, ang iba sa inyo naman dito, Aries, siguro, meron kayong pagkokontrol sa mga bagay-bagay, no? Pagkokontrol sa kung anong klaseng ending ang gusto ninyong mangyari sa inyong mga ginagawa, kung anong klaseng form, no? Yung gusto ninyong maging mag-manifest sa buhay ninyo, depende sa mga ginagawa ninyo, yung mga ganon. Pero maybe you've tried a lot, you've tried many things, you've tried different strategies, pero siguro hindi din naman nangyayari kung ano yung gusto talaga ninyong mangyari. Kaya this is a calling for you, no? You just go with the flow and allow things to happen organically. Allow destiny to unfold things, no? Organically, no? According to the divine will. Kaya i-let go na natin kung ano man ang pagkocontrol na yan. I-let go na lang natin kung ano yung mga bagay-bagay na ipinipilit natin, because nakikita nyo naman na siguro na wala namang nangyayari, no? Kahit bakit grabe ang pag-e-effort ninyo? It's because, you know,
may mga bagay talaga na it's beyond our control. May mga bagay talaga na nangyayari according to the divine order and timing, at kahit anong pilit natin, it's not going to happen. Diba? Kaya i-let go na lang natin ang control. Instead, mag-surrender na lang tayo sa divine universe. Go with the flow of life. No? Ganun na lang ang gawin natin. Kasi with that, mas mapapansin ninyo na mas magaan ang journey ninyo. Mas magaan ang pag-unfold ng mga bagay-bagay sa buhay ninyo. No? So, yun ang dito advice sa inyo. We have Archangel Gabriel, ayan, messenger of creativity and hope, and meron din tayong children dito sa tapat ni Archangel Gabriel. And sa Archangel Gabriel, diba, yan yung Archangel na nangangalaga din, no, sa kahit anumang sitwasyon related to children. And Archangel Gabriel sa ngayon nandito because maaaring meron ditong sitwasyon kayo, Aries, some of you, this is not for everyone. Lalo-lalo na doon sa may mga anak na talagang sobrang nag-aalala kayo, sobrang nagwo-worry siguro kayo sa kalagayan ng ng inyong mga anak. But as you can see dito sa card, napakaganda, 'di ba? Kasi inaalagaan niya ang lahat. No, lahat ng mga bata inaalagaan niya, including your children. Kaya wag po kayong mag-alala. Okay? Rest assured, ipagtiwala ninyo ang inyong mga anak sa inyong mga angel, sa kanilang mga guardian angel, at lalo-lalo na kay Archangel Gabriel, no? Because your children are protected, no? Your children are protected, guarded, and guided. At nandyan si Archangel Gabriel para alagaan din sila, no? So, Aries, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ni Leo. Leo, we have gratitude. And be grateful for all you have, Leo. Importanteng reminder ito para sa inyo. Huwag ninyong kakalimutan kahit anumang klaseng biyaya ang matanggap ninyo, lagi at lagi ninyong ipagpapasalamat yan, no? Kasi kapag nagpa-practice tayo ng gratitude attitude, no, nagbubukas tayo ng more blessings, ng pinto para sa more blessings, more abundance, more prosperity into our lives, no? Kaya lagi tayong mag-acknowledge, no, na na-receive natin ang biyaya ng Panginoon. Magpasalamat tayo sa Kanya para nang sa gayon mas lalo tayong i-bless, no, ng mga bagay or tao or sitwasyon na alam ninyong makakatulong sa atin, no? We have Epiphany, seek clarity. Ang iba sa inyo dito is seeking for clarity. Maybe seeking for enlightenment, no? Yung ganon. Maybe may mga decision kayo na gagawin ngayon, Leo, no? At kaya humihingi kayo dito ng clarity. Because maybe you can't make a decision yet dahil siguro hindi pa malinaw sa inyo ang inyong sitwasyon. Maaaring kulang pa kayo ng detalye, kulang pa kayo ng mga information na pagbabasihan ninyo ng inyong desisyon, ano? You can't find yet the truth of your situation, kaya naghihingi kayo dito ng clarity. Maaaring kailangan din ninyo dito na mag-meditate, kailangan din ninyo dito na mag-reflection mode, nang sa gayon ma-access ninyo din yung gabay ng Divine Universe sa inyo, yung kasagutan, no, or informasyon na ipapadala sa inyo ng Divine Universe sa inyong intuition, yung mga ganon. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have potential, and there is so much potential out there, Leo, that you need to take advantage of. Kaya, you need to get moving. No? You need to get moving. You need to open your eyes, open your ears, open yourself to the potential out there. No? Maaari din for some of you na yung mga opportunities and possibilities outside
is yun ang mga bagay na hindi siguro pa ninyo nakikita or maaring hindi pa ninyo napapansin, ano? Kaya this is a calling for you, no? Na look out, be on the lookout for those new opportunities and possibilities, no? Sa ninyo, sa paligid ninyo. Kaya buksan ninyo ang inyong mga mata at makinig kayo kasi maaaring ang mga opportunities and possibilities na yan ay nandiyan na sa inyong tabi, no? Parang, lang yan, parang siguro na i-ignore nyo lang, maaaring ganon. We have Archangel Raphael, napakaganda nito, provider of healing for mind, body, and spirit. Most likely, ang iba sa inyo dito, Leo, no, is seeking for healing din, no? Maaaring may mga physical ailments ang iba sa inyo dito, maaaring nagpapagamot kayo, you are seeking for healing from different avenues, siguro maaaring ganon. And now, with the presence of Archangel Raphael sa inyong reading, maaaring magkaroon na kayo dito ng magandang pakiramdam, no? Maaaring mapansin na ng iba sa inyo dito na your physical strength is coming back. Maaaring makakaramdam na kayo dito na meron na kayong pagbuti ng inyong pakiramdam. At saka, for some of you, maaaring kailangan talaga ninyong makinig sa inyong intuition din because maybe you're being guided by Archangel Raphael to go somewhere or to try other things or to try other alternatives, diba, sa pagpapagamot. Or maybe, gabayan ka kung sinong doktor ang kailangan mong puntahan, saan kayo dapat magpatingin, diba? Yung mga ganon. Kaya, it is always important to listen to our intuition because maaring ginagabayan ka talaga ngayon din ni Archangel Raphael to go doon sa nararapat na doktor na papatignan ninyo or kung anumang klaseng treatment ang kailangan ninyong gawin, no? It could also be that mga emotional na issue ito na pinagdadaanan ng iba sa inyo, and maybe you will be able to feel ngayon, no, yung pagaling, pagbuti, paggaan na ng inyong pakiramdam. Maaring there will be forgiveness na dito, acceptance, ganon. Kaya moving on na ang iba sa inyo dito, no, with that healing energy. We have celebration. Yay! There are so many reasons for you to celebrate, no? Leo, there could be invitations dito para sa inyo, para sa isang social gatherings. Maaring may pupuntahan kayo dito mga kasalan, engagement party, birthdays, mga ganon. So, let's just have fun, no, Leo? I-enjoy ninyo ang pagkakataon na yan because this is also your time to celebrate, catch up with friends and family, at saka mag-unwind, no? Mag-unwind, mag-relax. Yun din naman ang pagkakataon ninyo. What else? We have owl. Follow your intuition. Kaka-mention ko pa lang ng intuition, ano? Follow your intuition because it feels like to me na maraming gabay ang dumating or paparating sa inyo dahil nga, no, you are seeking for clarity as well for some aspect of your life and maybe guidance of Archangel Raphael, no, papasok sa inyong intuition din. Kaya importanteng yun, pakinggan ninyo, gawin ninyo, magmuni-muni kayo, no? Kasi kung lagi kayong busy, lagi may ginagawa ang inyong katawan, umaandar din ang isip at the same time, you can't figure out kung ano ang gabay sa inyo dyan ng Divine Universe, no? Kaya pakinggan ninyo, quiet your mind, no? Relax your body, nang sa gayon, maging malinaw na pumasok sa inyong intuition ang mga gabay para sa inyo. And good luck, Leo. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ni Sagittarius for today. Una mensahe ninyo, Epiphany. Seek
clarity. Ayan, maaaring nako-confuse si Sagittarius. Sa ngayon, maaaring you are experiencing muddled mind. At alam mo yon, hindi ka ngayon makapag-decision siguro. Or hindi ninyo ngayon malaman kung anong path ang tatahakin ninyo, anong gagawin ninyo. Yung mga ganon. Kaya, some of you may need to seek a clarity. You may need to ask for enlightenment, no? Para magabayan ka. What else? We have Dragonfly. Live life to the fullest. Ayan. So, huwag ka na mag-hold back, Sagittarius. There may be a lot of opportunities out there, no, na nagbibigay ng pagkakataon sa'yo para i-enjoy ninyo ang lahat-lahat sa buhay. So, don't hold back on anything, no? Kung ano ang meron dyan, opportunities, possibilities, take advantage of that. Kung ano ang dumadating sa inyo, offers, or kung ano pa man, opportunities to travel, whatever that is, you know, kung sa tingin ninyo makakabuti sa inyo, kung sa tingin ninyo mag-i-enjoy kayo dyan, go for it, Sagittarius, okay? We have legends. Learn from those who inspire you. Ayan, ang napipick up ko dito, maybe you have mentors. May mga mentors kayo, may mga nag-a-advise sa inyo, may mga counselor kayo, siguro, no? And learn from them, no? Give them an opportunity para makapag-share sila sa iyo ng knowledge nila, ng learnings nila in life, ng wisdom nila, yung mga ganon, no? So, what else? We have Owl, follow your intuition. Ayan. So, maybe talaga, nasa tapat pa niya si clarity. Looks like, Sagittarius, the divine universe is there for you. Lagi-lagi naman, lalong-lalo na ngayon, ano? Maaring you are also praying for clarity and enlightenment talaga, kalinawan sa iyong isip, no? Kaya naman, iniimbitahan kayo dito to follow your intuition because you are being sent downloads. You are being sent intuitive messages dito as guidance kung ano na ang nararapat ninyo gawin, ano? This is the clarity and enlightenment being sent to you. Kaya, ina-advisean kayo dito na sundin ninyo ang gabay, no? Sundin ninyo ang inyong intuition because nandiyan na, you are being fed with information, no? Kung ano makakabigay ng kalinawan sa inyong isipan sa ngayon, Sagittarius. What else? We have letting go. Ayan, learn to let go, no? Learn to let go. It is hard. Definitely, it is hard. It's easy said than done na mag-let go, no? Pero, give it a try. Give it a try dito. Learn to let go. Kasi, may mga bagay siguro, sitwasyon, relationship, or even tao na, alam mo yun, tumatambay pa sa buhay ninyo. Pero, in fact, wala naman talaga ng dahilan or wala naman ng benefit kayo dyan, no? Yung ganon. Parang it serves as a clutter na lang sa buhay ninyo. And with that, makakasagaba lang yan sa buhay ninyo. Makaka-block lang yan ng more blessings, ng more prosperity, more abundance, more good things na papasok sana hindi makapasok sa buhay ninyo. It's because maybe you are still full, no? You are still full of many different things na hindi naman nakailangan na nandyan sa buhay ninyo, no? Yung parang nag-occupy na lang yan ng space sa buhay ninyo and you don't need that anymore, no? So try to to learn to let go of them, no? It's, as I said kanina, it's easy said than done, but you need to try, no? You need to try na unti-unti alisin na sa buhay ninyo ang mga hindi na kailangan sa buhay ninyo so that you can make room sa sarili ninyo for these new things, for these new blessings, no, na paparating. Okay? So, what else? Choices. Make the best choices. Ayan. Yung pag-let go na yan, ano? Isa na yan sa mga choices na medyo mahirap pag-isipan pero kailangan ninyong gawin. Otherwise,
'di ba, kailangan nating magbigay ng lugar sa sarili natin para magkaroon tayo para may ma-welcome tayo ng mga bagong parte ng buhay natin, ma-welcome tayo ng mga bagong bagay, sitwasyon, or experiences into our lives, no? Kaya kailangan talaga nating mamili dito, no? Are we going to keep the old ones, no, and just let the new ones nandyan lang sa pinto at hindi magkapasok, or we are going to let go of the old and we are going to welcome the new. So it's your choice, 'di ba? Depende sa inyong sitwasyon, depende sa inyong paniniwala, depende sa inyong pakiramdam, no? This is just a message for you na learn to let go na para makapag-welcome na kayo ng bago, no, that will be supportive of you, supportive of your journey, supportive of your soul's growth, yung mga ganon, no? So it's all up to you, parang Sagittarius. Use your own judgment and discernment on that. So that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.